Sa pangarap ko yung pagawa ng malaking kama. So, katabi sila. Tapos namatay yung tatay ko, sabi ng mama ko, maliit na kama na lang kasi ako na lang mag-isa. My name is Orly. I'm Kitty. Ako si Tonton. At ako po si Lassie. And we are your Best friends! Ayan, Yes. syempre. Nakita niyo naman, kasama natin si Queen Lassie. Nandito tayo ngayon sa bahay niya. It's a Father's Day special. Father's Day episode. Kumbaga magbabalik tanaw tayo. Ito pa ba ang isasama natin pag Father's Day? Of course, the Queen. Since Father's Day ngayon, gusto ko muna congratulate of course. Sino? Si Kitty. May tatay na po siya. Nakabuntis po siya. Mother Hindi, news for kasi, you. kaya naman si Lassie ang naisama natin because, kasi nga, siya yung hindi pa natin medyo na-guest lately. At saka, parang tayong tatlo, wala na yung mga father natin. Ay, Kasi, nasa Singapore si tatay. totoo ba? Siya rin hindi. Tapos si Kitty, for the longest time, hindi niya na nakakasama yung father niya kasi nasa US. Nasa iyo si tatay niya, pero may iba siya nakakasama. Magiging tatay na rin. So magiging tatay na yung jowa ni Kitty. Hindi pa. Not anytime soon kasi, di ba? Oo, nag-iipon muna, syempre. Yeah. Ayan. Syempre sa mga hindi nakakalam po, si Orly, wala na yung tatay niya. Ako din wala na. Wala na. 2007. Anong year yun? 2000, ikaw, Orly? 2019? 2019 yung sa kanya, bagong pandemic. Si Tonto naman, wala na rin yung tatay niya, 2007. Ako naman, 2024 lang. Last year. Last year lang. Oo, kaya medyo ano pa. Di ba? Si Kitty naman, yung tatay naman niya is Gano'ng wala katagal na. mo nang di nakita yun? Hindi nakikita, no? Hindi mo nakakasama. Nag-work na ako mga 2000. 2000, so So, 50 mga ka ngayon. 25. God, 25 years? Oo. Pero umuwi-uwi siya. Nakikita mo. Hindi. Ay, Feeling ko naman, mami, yung daddy mo proud sa bigote mo. Kasi hindi mo nakita tinatanggap ko. siya. So ayan, so meron lang tayong mga questions about Father's Day at saka yung mga, basta tungkol sa pagiging tatay. Sasagutin natin isa-isa. Mauna ka na, Lassie. unahin ko na. Okay, unang tanong para sa ating lahat. Ano yung pinaka-namimiss nyo sa tatay nyo? Siguro kahit naman medyo matagal kayong hindi nagkita, may namimiss ka pa rin kahit paano sa kanya. Sige, ako na mauna sa yung masarap niyang luto. Oo. Ang sarap-sarap magluto ng tatay ko. Meron siyang niluluto na parang taba ng baboy. Ang tawag doon impelya sa amin. So, hihiwain niya na maliliit yon, tapos gagawin niya chicharon. Sobrang sarap. Tapos yung mga paksiw na patang, sarap talaga magluto ni tatay. Yun ang namimiss ko sa kanya. Sana nga naturo niya sa akin yung mga iba niya niluluto eh. Kasi nung namatay naman siya, 16 years old ako, parang wala pa akong gusto gawin. Okay. Bata ka pa. Wala ka pang focus sa ganun eh, di ba? Ako nagbantay sa ospital sa kanya. Eh di ba pag 16 years old, bawal ka mag-decision. Oo. So, ang hirap nung ako nagbabantay tapos hindi ako makapag-decision kasi 16 lang ako, minor. Ako naman siguro nabibis ko yung mga ano niya. Kasi maano yun, maluhos, mga teki. Oo, ay galing. Sa kanya, pag kung ano yung bago, ano ba yun? Kami, yung Nintendo, yung family computer, yung mga may mga pellet yung barel-barel. Parang na-miss ko yun. Yung mga pellet gun. Pellet guns. Lagi siyang mga ganun. Pero actually, pampatay ng daga lang yun. Yung pellet. Pero saya kayo ng pellet gun dati, Totoo. no? Ikaw na kayo, Lassie. Ako, yung pinaka-namimiss ko, yung tuwing uwi ako ng madaling araw galing set noon. Noon pa sa punchline. Oo. Kahit saan, kahit ba, nag-vlog tayo, basta umuwi ako ng bahay, madaling araw minsan, yung gigising siya, tapos makipagkwentuhan pa sa amin. Oo, makipagkwentuhan, pero hindi nawawala doon ang pang-aasar lagi yan sa nanay ko. Talaga? Lagi nang-aasar yan, tapos tatawa. Kakuntsaba niya si Gary, lagi silang dalawa. Magandang kwentuhan muna. Mamaya, nang-aasar na, hanggang sa mapiko ng nanay ko. Tapos talaga? magbabato ng nanay ko. Talaga? Ganun, magpupunta sa away lagi. Pero magkatabi silang matulog. Magkatabi sila matulog. Actually, ganun eh. Di ba yung doon kami sa bahay pa nabahaan? Isang kama dito sa sofa naman ng tatay ko. Yun, tapos gigising sila. Minsan may dala akong pagkain, kwentuhan muna kami bago ako matulog ulit, yung ganun. So, yun na namimiss ko yung
kwentuhan namin, sa pangaasar niya. At saka ang dami pa lang na walang oras sa inyo na dapat magkasama kayo. Yun nga, isa pa yun. Sobrang dami. Alam niyo naman nangyari, di ba, noon pa. Kung ano nangyari sa pamilya ko, di ba, yung sa tatay ko, 8 years mahigit kami hindi nagkasama. Kaya ang daming oras na nawala. Actually, hinahabol ko lahat yun. Hinahabol ko. Saka nung nakikita ko, kasi tumatanda na. So para akong, basta nagkaroon ko ng takot sa buhay. Nung nakita kong tumatanda na sila. So kailangan ko maghabol. Kaya binilis ako yung pagpapagawa ng bahay para maabutan. Kaso nga, hindi na naabutan ng tatay ko. Yun ang namimiss ko Hindi sa ba niya kanya. naabutan? Naabutan niya ng ginagawa pa. Pero nung nagawa na, wala na. Pumanaw na siya. Ikaw, Miss, ano namimiss? Ako, namimiss ko sa tatay ko. Parang masarap din kasi magluto yung tatay ko eh. Para sila ng nanay ko. Di ba nasabi ko nga tuwing may handaan, fiesta, ganito, birthday, sila yung kinokontak. At saka isa pa sa pinaka-namimiss ko sa tatay ko, pag nalalasing, makulit. Parang ako din yun eh, yung hindi masyadong nagsasalita. Pero pag nakainom, lumalabas yung chika. Oo. Pero sa mga kaibigan niya, yun, machika naman siya. Pero may extra kulit lang siya pag nakakainom. Pero pag walang alak, nahimik. Yung medyo serious. Kasi nga dating sundalo, so medyo serious siya pagka walang alak. Yung lumalabas yung kakulitan pagka nakainom. Pareho nga kayo. Oo. Ang tatay ko serious kasi black belter yun. Tsare. Tatay ko lasing o hindi, makulit. Talaga. Ay, na-meet ko pala yun nung kumain tayo ng Chinese restaurant. Oo, di ba? Makulit. Nangaasar. Ang saya-saya mo kaya nun. Sobra. Di ba kasi parang bihira naman sila lumabas sa vlog. At saka yun nakompleto kayo nung gabing yun. Di ba? Then after nun, nagdire-diretso na kami lumabas. Lagi na kayo nagbaba. Lagi na kami lumalabas para kumain, ganun, to me time. Ako naman, so isisegay ko na sa tanong ko, ano favorite yung banding? Ako kasi yung tatay ko, ano siya eh, nung paglaki ko, hindi namin siya masyadong nakakasama kasi nga, nagtatrabaho siya abroad lagi, paiba-iba, Saudi, Guam, Saipan, nag-Canada din siya. So, most of the time, hindi namin siya nakakasama. Lagi na lang siyang pag-uwi niya. Ang pinaka-banding namin siguro yung pag nagluluto siya, yung pag may celebration, yun lang. Yung kakain kami together. Pagka New Year, Christmas, ganun. Yung magpapag-games ako, yun yung pinaka-banding namin. Siguro sa ako naman, sa 16 years na magkasama kami, parang wala kaming nabuong banding na, talagang sobrang, kasi syempre banding kami, di ba, nung kapatid ko. More on ka-banding niya, yung kuya ko, yung lalaki, nagbabasketball sila together, nanonood sila ng basketball, hindi ko naman hilig manood ng basketball. Saan tinuro mo volleyball? Hindi nga rin. Hindi rin. Hindi nga, alam mo, siguro, volleyball ta. ang banding lang, hindi ko masasabing banding eh. Pero pag kumakanta kasi ako, nakikinig siya. Pero tinatago ko yung boses babae ko kasi baka magalit siya. Hindi ako makabirit-birit. Pero diba, pag nasa labas ka, birit-birit ka, rigid-rigid ka. Pero pag kasama mo siya, yung parang hindi ka makataas ng boses. Hindi ka makapag-rigid. Hindi ako makapag-rigid. So, ganun-ganun lang siya habang kumakanta. Sa kamaraya. Pero alam niya nang kumakanta ako. Ako naman, pareho nung kay Miss O, yung pag nagluluto, tapos kakain kami sabay-sabay, tapos hindi lang yun, pag nagpapatugtog na sa bahay, nagsasayawan na lahat. Sumasayaw kayo? Hindi, alam mo yung MM sayaw lang, yung tatay mo kasi, pag sumayaw, nagpapatawa. So yun nagiging banding namin. Pag sumayaw, kung ano mga step, so pinapatawa niya lahat. Siya ang clown ng family. Clown ng family siya. So yun ang namana mo sa kanya. Ako naman yung mahilig kasi sa mga masarap na food. So siguro yun yung bandingan namin pag kumakain. Tsaka yun nga sa computer. Family computer. Lagi kami noon. naglalaro noon. Nung bata pa kasi kami yun, doon kami close talaga eh. O kasi mga panahon natin, ang uso nun, mga Nintendo, di ba, yung family computer, Super NES, Sega, Atari. Atari. Kami sa Atari. Di ba, yung family computer, kit-kit nun. Twin D, yung mga ganon. Contra. Oo, di ba? Gusto rin ng tatay ko yun eh. Kaagaw pala namin siya sa family computer dati. So ito naman, since medyo hindi naman nakakaahon-ahon, di ba? I mean, hindi naman mayaman na mayaman. Kumbaga, kaya na rin natin mag-provide sa family dahil sa dami ng trabaho natin. Kung sakaling nabubuhay pa yung mga tatay natin, at ikaw, Kitty, kung sakaling makakasama mo siya, ano yung gusto mong irigalo sa kanya na hindi mo na ibigay sa kanya dati? Alam mo, ayoko yung tanong na iiyak Ayoko ba yan? Ayoko rin yung tanong. O hindi naman. Ako kasi outfitera ang pa, dear.
ang mga favorite ng mga Lacoste. Actually, nung umuwi siya last month, regalo din niya sa akin is Lacoste na polo shirt. So siguro ako Lacoste na rin, pero siguro siguro mga ilang hindi lang isa, siguro bibigay ko sa kanya. Favorite niya talaga yung Lacoste. Kasi super outfit yun, hinihiram ko pa yung mga outfit nun pag nung bagets ako. Nagagalit siya pag hinihiram ko yung mga outfit niya. Ako naman, kasi ang tatay ko mahilig naman sa pabango. Kasi siguro dahil nagtrabaho siya ng matagal sa Saudi, alam ko pa ang favorite pa niya nung bata ako, Jovan pa. Jovan Mas. Oo, so yun siguro bibigyan ko siya ng pabango lagi ngayon kung sakaling nabubuhay siya. At saka, so hindi kami nakakapasyal masyado. So siguro yun ang gagawin ko sa kanya, ipasyal siya, baka mag-Boracay or ano. Na alam mo ngayon, ginagawa na namin sa nanay ko. Maisingit ko lang. Since hindi namin masyadong nagawa sa tatay ko, nanay ko, kung kailan tumanda, naging 70, nag-Cebu, nagganito. Alam mo yun, kahit hindi ako kasama, kahit yung bunsong kapatid ko lang Umalita kasama. ko, nag-gay bar pa ata. Oo. Tinanong ako sino yung tinatable ko. Pero nakakatuwa yun, minari kang gano'n. Yes. Yung, kumbaga, yun naman eh. Nag-enjoy siya. Actually, yun yung isa sa mga sinabi ko sa tatay ko nung namatay na siya, sabi ko, tay, huwag ka na mag-alala. I will provide. At hindi ko papabayaan si nanay. Sayang, no? Doon naman talaga yung nasa huli, yung pagsisisi na parang, shit, hindi ko nagawa to sa tatay ko. Kung inagahan mo. Oo. Siguro kung naging masinop lang ako before, na hindi ako masyadong naging baka mas nakapag-provide ako nung buhay pa siya. Sabi ko lagi, tuwing nagdadasal ako, sabi ko, tay, pasensya na, pero huwag ka mag-alala, babawi ako kay nanay. Alam mo, kaya ako naiiyak kasi gusto ko siyang pila ng damit. Kasi nung mga bata kami, pag binibilan ako, hindi kami nakakabili masyado ng damit. May bago kaming damit pag Pasko lang. Share kami sa damit ko kasi wala kaming pay. Bibilang ko siya ng damit kahit saan niya gusto. Alam mo yung, hindi naman kahit saan, pero I'll make sure na bibilang ko siya ng damit na maganda. Kasi wala siyang ganun eh. Kasi bakit namin kailangan mag-share? Kumaga kasi feeling ko kaya siya nag-share ng damit kasi malaki ako, so kasya sa kanya. Yun, bibilang ko siya ng damit. Madaming damit. Actually, matagal ko rin pinapangarap talaga ito. Madala ko siya sa ibang bansa. May passion siya. Pero, wala, hindi umabot na eh. Kung buhay pa siya, saan mo siya dadalhin? Unang-una sa Hong Kong talaga. Yung matungtungan lang nila. Yung nasa ibang bansa siya. Kasi hindi mahilig mag-travel ang tatay ko eh. Ako nalang pumipilit lagi lang. Kaya yung pinaka-last naming bakasyon, bago siya mamatay, nagpunta kami ng Palawan kasi gusto niya pumunta. Yun na pala yung paramdam. Pero nadala mo naman siya sa Palawan. Kaya nadala ko siya ng Palawan. Tapos sabi ko, pagkatapos ito, magbabakulit tayo para puntahan natin yung kapatid mo, yung kamag-anak natin na matagal mo nang di nakikita. Tapos pinapangarap ko rin yung abroad na makasama ko siya. Kasi iba yun eh. Pag nabigay ko talaga sa kanila yun eh. Inanay ko naman naka-wheelchair na. Minsan sinasabi ko talaga, maaalis tayong lahat. Punta tayo ng ibang bansa. Pero nanay ko sabi, nahihirapan ako eh. Diba? Parang ayaw niya maging pabigat sa amin. Pagbibit ko siya, naka-wheelchair siya. Parang nahihiya siya Oo. Ang gawin mo na lang, Lassie, dali mo yung ibang bansa dito para hindi mahirapan yun. Kung mahirap yung ibang bansa, yung mga tao, dadaling ko maraming foreigners dito. Bukas Switzerland tayo ha. Pero Kuya Lassie, kung nabubuhay si tatay mo, saan ang pwesto niya dito? Nasa baba. Kasama ng nanay ko. Magkatabi sila kasi. Siyempre. Yun ang pangarap. Pangarap ko yun. Kasi pangarap ko yung pagawa ng malaking kama. Katabi sila. Tapos namatay yung tatay ko, sabi ng mama ko, yung maliit na kama na lang kasi ako na lang mag-isa. Sa yun yung pangarap ko.
Pero for sure, yung sa spot nila, yung magkasama sila. At saka hindi, ano naman yan nila ay, yun diba, may mga ganun talaga tayo. Since wala na sila, na hindi natin, yun nga yun, hindi natin nagawa, hindi natin naibigay. I'm sure naman kung nasan man si Fadir mo ngayon, I'm sure pagiging happy pa rin siya pag nakikita niyang nakapaggawa ka ng ganito kalaking bahay, nakakapag-provide ka sa Madir, may nag-aalaga sa Madir mo, di ba? Pero alam mo yung feeling, ang saya sana ko kompleto, no? Oo. Kaso nga, hindi na yun yung realidad, di ba? Hindi na talaga yun. At hindi na mangyayaring magiging kompleto kayo. Sabi ko ngayon nung vlog natin, nakasama si Ate MC nung Todos los Santos, parang 2 years ago. Hindi ko man lang naranasan ng tatay ko na makakain sa masarap na restaurant. Yung mga ganun. Sayang. Everything has a reason. Oo. At saka, mayroon ka namang ibang chance para makabawi sa kanya. May chance ka pero naman bumawi. Siya, diba? Papayagan niya kaya ako magpadamit pang babae doon. Nasa isip ko, papayagan niya kaya ako magdamit pang babae sa show. Pero tingin ko, happy na siya ngayon. Sa nangyayari siya. Yes. Ganun din naman ang tatay mo. Diba? So ako na ang next magtatanong at dahil galing siya tayo emotional, lighter naman tayo ngayon. Lighter daw. Nasisindihan. Ano ang isang bagay or ugali or mannerism na namanan niyo sa kanila? Ako. Sabi ng mama ko, kaparehas ko dokumento sa tatay ko. Pati yung gout naman ako sa kanya. Tay, sa'yo galing yung gout ko. Taas ng uric acid din pa, dear. At saka yung mga kamay, ganyan daw yung kamay ng tatay ko. Naalala ko naman, pero mas rough lang yung sa kanya, lalaki yun. Pero pa, yung ugali. Saka yung itsura, yung physical, Yung dati kasi nung hindi pa ako naging entertainer, tahimik lang talaga ako. Tahimik din ang tatay ko. Kailangan ko lang dumagdal para may trabaho ako. Parang ako din, di ba, sabi ko nga kanina, yun ang naging kaparehas ko sa katatay ko, yung medyo serious pagka hindi nakainom. Pero ganun din ako, pag nakainom, medyo makulit na. At saka yung hilig niya sa pabango, parehas kami mahilig siya sa pabango. Basta medyo vain yung tatay ko na, basta yung pabango, yung mahilig magpabango. Tsaka maganda rin ang hair niya. Long hair Oo, long hair kasi yan pa din. Pero white, di ba yung sa kanya? Maganda. Yun naman ang naman ako din. Parehas sila ng nanay ko, maganda yung mga buhok nila. Saka yung hilig sa pagluluto. Same, no? Yes. So ako naman, nabana ko talaga ilong niya. Pero ako na ilong. Tapos minsan, tatay-tahimik yun, pero hindi mo alam, babanat na pala. Ganun. Pa-punchline. Kaya nga, doon mo na yung pagiging komedyante mo. Pag may mga bisita, tatawa siya ng patawa, yung ganun. Basta yun yung nabana ko sa kanya. Yung kulit, na mahilig din sa mga, yung nag-entertain ng magpapatawa. Ako, seryoso din yun eh. Tsaka, siguro naman ako sa kanya, mahilig kasi din uminom. Kada mga okasyon. Okay. Or kahit walang okasyon, magtatawag ng mga kapitbahay na friends niya. Party. Mag-iinom sila doon sa bahay. Tsaka yung mainit din ng ulo din masyado. So, naman ako sa kanya siguro din. Uy, tagtag ko lang ha, ayun pala, may uminom ng tatay ko. Kaya nga, pero ikaw, yun nga gusto ko sabihin, tatay mo, alam ko mahilig uminom. Pero ikaw, hindi ka naman umiinom masyado. Bihira noon, di ba? Hindi naman ako sobrang kagaya ng tatay ko, sagad-sagaran, pero ang kulit, grabe ba, lalasing na ngayon, matutulog lang yan. Maya-maya, inom na naman. Ha? Ganun siya. Hanggang nung Oo, ganun siya. Tapos makulit, pero mabait na makulit. Hindi yun namamalo. Hindi yung baoy na lang aaway. Oo. Pero maano siya sa mga kaibigan. Basta sobra. Close din. So ito naman, ang question ko naman, kung sakasakaling bibigyan tayo ng chance na maging tatay, na magkaroon ng anak, tatanggapin niyo ba yung role na yan bilang tatay? Kasi alam niyo, mahirap pong maging tatay ha. Hindi akala nila gagawa ka lang ng bata, mag-aasawa ka lang, okay na. Pero ang daming responsibilidad. Hindi lang magpo-provide ka, hindi lang yung present nila, pati yung future ng magiging anak mo, ng pamilya mo. Iisipin mo yung security, lahat. Pag-aaral. Diba? Noon pa, gusto ko magka-baby. Yung parang kahit noon pa. Kasi, ewan ko, parang nakikitan kasi ako sa bata. Pero, pag nag-aalaga na ako ng mga pamangkin ko, lalo nung nasa Dubai ako, naaaborido ako. Pero kapag hindi ng chance, okay lang. Pero, hindi ko siya para i-pursue. Oo. Ako din, parang hindi ko siya
magpo-pursue. Parang okay na ako sa mga pamangkin ko. Kasi meron din ako hindi rin ganun kaano yung pasensya ko sa bata. Hindi din talaga. Lalo na pag hindi siya yung ganun ka-cute. So, Totoo. Tapos makulit pa. di ba? Oh my God. Di mo Sorry. Pero yung sa mga pamangkin ko, ayun, kaya kong alagaan yan. Yung kapatid kong bunso, inalagaan ko din yan. Pero yung hindi ako mapasensyosa. Yung baby, hindi ko kaya alagaan. Siguro kaya ko mag-alaga ng mga 5 pataas. Yung kaya ko nang kausapin. Yung baby, makakarga ko lang yun siguro mga 5 minutes. Kasi takot ka. Bibigay ko na sa nanay. Pag umiyak kasi saka malikot sila, di ba? Oo. Lalo na yung mga yung mga batang nag-uumpisa pa lang maglakad. Yung pamangkin ko, tumakbo sa mall, gigil-gigil ako, nakorot ko siya. Umiyak, nalungkot naman ako nung umiyak siya. Ito lang si Camille nung bata yun, inaano ko yun. Kaya nga sana, lagi naman akong nakahingi na ako ng tawad sa kanya, nasampal ko ng bata. Yung kapatid ko. Si Camille kasi, pinanganak siya, parang 17 years old ako. So parang anak ko na siya. Kung tutuusin, parang anak ko na siya, di ba? 17, ang dami nang nakakabuntis ng 17. Kadalaga, di ba? So nung lumalaki siya, alam ko, tinuturuan ko siyang mag-aral. Kasi natuto ako pa sa nanay ko yung parang, yung tutok sa pag-aaral. So ako yung pinagtutok sa kanya. So sobrang natatamaran ako or nakukulitan ako. Parang nasampal ko siya. Alam mo ngayon, pinagsisisihan ko yun. Nahingi ko naman na ng tawad sa kanya. Saka, sorry Camille. Kaya ano yan, kung anong hiniling-hiling niya ngayon, wala akong magawa. Kay Charmaine din, nagganong ko si Charmaine dati. Nag-aaral din kami. Ayaw pumasok sa school, hinila ko yung buhok ng gano'n. Ako naman parang kaya ko naman parang gusto ko din magka-baby Kasi sa amin 4, wala pa rin talaga may bata na. Silang magkakapatid. So Okay. parang bet ko na din. Tsaka parang feeling ko naman mas kaya pa nga, mas more pa natin kaya maging tatay. Dahil mother tsaka tatay, di ba? Parang mapa, gano'n. Ano to? Feeling ko naman. Kaya mong gawin, baby. Pero kaya mo kayong alagaan pag nakainom ka. Siyempre, feeling ko na mababawasan yung inom. So, kailangan mo na magkaanak. So kailangan mo magkaanak talaga. Pero tignan mo ibig sabihin kung 50 ngayon, magkaka-baby ka, 60, 10 years old siya. Lola 20, 70 ka nun. Kaya, Lola na niya ako. Baka late na rin. oo, late na rin para magkaanak pa tayo. Mga BF sa comment down below kung sinong gustong Nanay. maging ama nyo, si Kitty. Anong tawag doon? Mag-aalo ka ng surrogate mother? Ikaw, papalasi. Ako okay lang, pero hindi para i-pursue talaga. Hindi ko kayang gumawa. Talaga? Hindi ko kayang gumawa. Pero Pero, gusto mo yung sariling mo talaga. oo, yung ganun. Parang surrogate din, di ba tawag ba doon? Oo. Ay, hindi mo rin kayang okay lang gumawa? yun, Hindi ko kayang gumawa. Pero kung sakaling ampon or adopt, Adapt, oo. diba? Okay naman sa akin yun. Okay naman sa akin yun. Saka ako nga tuwan-tuwa ako sa mga pamangking ko Yung adapt, oo, pero cute ha. Kaya ko naman, kasi kaya ko mag-provide naman din. Feeling ko yung mga pamangkin ko, tawag ko baby ko. Baka yun na lang sila na lang ang baby ko. So, sa ngayon, nawala na sila, anong sa tingin nyo ang legacy na iwan nila sa inyo? Siguro yung legacy ng tatay ko, kaming magkakapatid. Ako din. Feeling ko naman, yung bilang nag-provide siya ng maayos for us. Kaya kahit papaano naman, lumaki kaming... Siguro yun nga, sa akin ang naiwan niya yung legacy, yung naturuan niya ako magluto ng maayos, ng masarap. Na-instill rin niya sa akin yung mag-provide sa family. Ikaw, Kiki, Dapat siguro yung niya, in fairness naman sa kanya, responsible siya, napatapos niya kami lahat. So feeling ko yun, yung pagka-responsible niya, siguro baka yung good provider din siya, correct. Ikaw naman, Lassie. Yung legacy naman ng tatay ko, yung Lego. yung legacy ng tatay ko, nakita ko sa kanya yung ang dami yung tropa. Ang dami yung, napaka-friendly niya. Saka very entertaining. Yun, saka ako rin yung legacy niya. Yun siguro yung kakapatid. Tayo, no? Anak. Siguro talaga ang greatest legacy ng mga father natin yung naging responsable silang tatay, sabi nga ni Kitty. Kaya yung pamilya nila, naitaguyod nila ng maayos, napag-aral nila yung mga anak nila, hanggang sa nagkaroon ng magandang trabaho. Kasi kung di rin naging maigpit yung tatay ko, siguro natin baka pariwara din kami. Bawal yung tawag, outing pag school? Field trip. Field trip. Hindi ko nga alam kung tayo. ayaw niya mag-field trip o wala kaming pang field trip. Oo, ako Hindi ko alam
O ito, dagdag ko lang nga, naalala ko tuloy yung field trip na yan. Ako natatandaan ko kasi ang laging nakatatak sa isip ko, ba't di ako pinapayagan ng tatay ko? Kasi takot silang baka may mangyari sa akin, ganun. Kahit nga mga outing ng pinsan namin, Mga ayoko aksidente. sa amin, mga aksidente. Lahat ba, may bakasyon kami. Yung mga pinsan ko, nakaalis lahat, ako naiiwan. Ayoko payagan kasi baka kung ano mangyari sa akin, takot yung tatay ko sa ganun. So, eto na. And last question, Kalasi, since ikaw ang ating host Yeah. country. Okay, itong question ko para sa ating lahat. Kung bibigyan tayo ng chance na makasama ulit ang ating mga tatay sa loob ng 10 minuto lang, Ay, pwede lang. anong mensahe ang gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi? Alam mo, nag-post ka ako noong nakaraan. Na-emote ako nung isang, parang mga a week ago, nag-post ako. Sabi ko, ito, pakikita ko yung post ko. Ayun, sabi ko nga, sabi ko dyan, nagising ka isang umaga ng 1999, walang cellphone, walang wifi, anong una mong gagawin? Sabi ko doon sa, nag-comment ako sa sarili ko, sabi ko, hug sa mga family members na nawala, especially sa tatay ko. Wala, parang pagkagising ko, parang na-miss ko siya. Kung may 10 minutes man kami, mag-spend, siguro magkakwentuhan kami. Eto na akong, ayun tay, parang ilang taon, 15 years ago na rin nung nawala siya. Kakwento ko yung kung ano nang mangyayari sa amin. Hindi ko matandaan kung nasabihan ko siya ng I love you. Parang hindi. Hindi ko siya nasabihan ng I love you. Siguro yun. I love you, I missed you, I'm okay. Ako din, siguro kung bibigyan ako ng 10 minutes, nababalik siya, di ba? Ang pwede kong message sa kanya, siguro, ganun din, sasabihin ko na, tay, okay na kami, wag mo na kaming alalahanin dyan, di ba? Magpa-provide ako for the family, hindi ko sila pababayaan. At siguro, ayun, hihingi ako ng sorry sa kanya. Kasi hindi ko na ibigay sa kanya yon nung nabubuhay pa siya. Yung luho na medyo na ibibigay ko na ngayon sa family, hindi ko na ibigay sa kanya yon eh. Kumbaga, kasi puro lang siya pag-provide ng provide, abroad ng abroad lang siya. Imbis na patigilin ko na siya na magtrabaho para ako naman, hindi ko inako kagad yon. Tapos siguro sa kung 10 minutes lang magiinuman kami kahit mga isang glass of wine. Kasi wine na lang siya nung bandang huling mga last few years ng buhay niya kasi bawal na siyang uminom talaga. Tsaka isang stick ng Yos. Kasi para at least ma-enjoy niya yung 10 minutes na magkasama kayo ng bonding kayo. Di ba? Kung bibigyan ka lang ng 10 minutes, might as well make the most out of it, di ba? So, ibigay mo lahat habang nagkukwentuhan kayo, uminom kayo ng isang bote ng wine at saka mag-yosi sa bahay, di ba? Tapos kakainin natin yung paborito niyang lutuin na boppies. Pero dapat sabihan ka na para makapagluto ka. Kasi sa 10 minutes ka magluto ka pa. Magluto pa ka. At saka, para yung tatay mo, 10 minutes 10 lang daw minutes siya. to, ha? Advance mo na yung luto. Ikaw naman, Lassie, kung sakali. Kasi hindi ako ma-I love you. Hindi rin ako mayakap sobra. Kasi nabuhay nga ako sa nagtatrabaho ako, nagpo-provide ako. Lagi. Kaya laging pag nasa bahay kami, aalis na lang ako. Bigla, okay lang yan, basta dyan lang kayo, ako magtatrabaho, pa-provide lang ako. Kaya sa loob ng 10 minuto, gusto ko lang siya yakapin ng yakapin. Kasi bago sakit-sakit. Gusto ko lang siya yakapin ng yakapin. Kaka 1 year lang, no? Paano pag niyakap mo siya tapos, ano ba? Magkwento mo naman tayo. Maligo ka muna. Hindi tatay yun. Ang gusto ko siyang halikan, gusto ko siyang sabihin na mahal ko talaga siya. Na okay na kami, huwag ka mag-alala dyan, Dad. Si Dad ang tawag ko eh. Basta i-guide mo lang kami, tanawin mo lang kami. Yun din, pareho kasi ng tatay ni Listo. Bibigyan ko rin siya isang boteng beer at isang stick na sigarilyo. Basta yun, gusto ko lang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Alam ko, huli na to, pero gusto ko malaman mo ta. Hindi ko man masabi sa'yo, pero pinapakita ko sa gawa ko. Mahal kita. Ikaw naman, Kitty, since, buhay pa naman si Fadil, no? Marami ka pang time. Kung sakaling ang ibibigay naman sa'yo ay isang buong araw, anong gagawin nyo? Saan kayo pupunta? Anong sasabihin mo sa kanya? Magte-thank you ako sa kanya kasi kahit strict siya sa amin kasi medyo hindi siya sa Bex noon eh. Noong mga 80s, hindi siya noon sa mga gay. So,
And papakita ko siguro sa kanya ngayon kung ano yung ginagalawan ko ng mga dadalhin ko sa comedy bar. Sa masahihan. Sa masahihan pero sa babae. Dadalhin mo sa gay bar. Dadalhin mo sa tondo. Biglang dadalhin sa gay bar. Dadalhin mo sa gagalangin. Alam mo, Thank you ako sa kanya dahil kahit na strict siya, napatapos niya kami. kung merong may chance dito na makabawi sa tatay, feeling ko si Mami. Yes. Yung may chance ka May na makita chance mo pa, pa siya. yes. Kasi buhay pa siya. Oo, yun. Halimbawa, bibigyan ka ng pamasahe papunta ng Amerika, pupuntahan mo. Pwede naman siguro, oo, pupunta ko siya. Pero actually kung umuwi siya, hindi lang ako, yung schedule lang natin kasi hindi nag-ano. Ano yun? Tanong lang may hindi ko hinakit ka ba sa tatay? Hindi kasi ako talaga close sa kanya. Pero Mas mother meron, side may ako. hinanakit ka. Oo. Hindi naman hinanakit, pero hindi talaga ako close sa kanya ever. Kasi medyo stricto nga siya ng mga bata kami. Pero kung nanonood siya, ano sasabihin mo sa Anong kanya? message mo sa kanya? Ayun, siguro thank you kay Papa, thank you. Tsaka sana open na yung kanyang about sa mga Bex. Dahil ito na yung ano kong ngayon talaga. Pero anong gagawin mo? Malaman mo isang araw, tatay mo drag queen pala sa Amerika. Nasa Pink Pony Club. Tropa pala niya si Bruce Jenner, no? Sumali sa drag Hindi yun queen. lang, gusto ko mag-thank you sa kanya. Oy, ayan na. So, syempre, nagchika na tayo tungkol sa ating mga tatay kasi mga namiss natin. Since na Father's Day naman ngayon, di ba? So, ngayon, kumain na tayo sa labas. Sa baba pala. Nagluto ka ba? Nagluto ako. Yay! Labas. Dapat sa kwarto tayo, dapat nasa kusina tayo. Kaya Lassie, thank you sa dinner. Yes, oo naman, no. May pakain dito. Kanyang famous pasta. Ang ginamit niya ditong meat is chicken. Chicken. Pwede pala sa spaghetti yun. Oo, kaya nga ngayon lang ako makakatry ng chicken Talaga? na ano. Oo. Queen. Ay, guys, abang nasa bahay ko. Ano kamukha ni Isa sa BCC? Oo, may kamukha lang, pero masipag to. Parang bagong bayas siya. Ay, Ate Brad! Oh, kumana doon, kain tayo. Kabalitaan ko may kain na, di ako na mag-serve sa inyo ng tubig. Kaya Lassie, salamat at napasama ko ulit sa vlog ng Bex Friends. Oo naman. At mag-share sa amin ng story. So, grabe naman na kasi. Grabe yung vlog nito. Ayun, sarap. Heavy drama, no? Sarap, wala. Ano? Sarap. Ano to ha, yung parang siyang chicken pastil. Pastil yung sa mga kapatid dating Muslim. Yes. Sarap. Ang sarap ng spaghetti. Thank you. Kami maha pa kayo, yun ha. Ay! Mamaya. May gift, Magpapasalamat tayo kay Queen Lassie dahil sinag-share siya sa ating vlog. Thank you. Salamat mga BF, sobrang thank Story you. gift. Story sa kanyang tatay. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga tatay dyan. Yes, happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day po. Ate MC, Happy Father's Day. Happy Father's Day kay Kuya Archie. Yes, sa lahat ng mga tatay ng mga kaibigan natin dyan. Of course, sa Kay Beth Divine Squad. Tatay. Happy Divine Father's Tatay, Day. kay Archie. Yan, yung mga tatay. Thank you very much mga BF. Bye-bye. Bye, BF. Bye-bye.